beloved Boss Mike Cervera. Isa pa ho mga kababayan. Eto, tingnan nyo. Pinagpipilitan ng dalawang ito. Eto, si Harry Roque, pasok. In the Philippines. Tingnan nyo mga kababayan ha. Pagkaisipin nyo mo mga kababayan si Doraemon. Pagkaisipin nyo si Doraemon, kamukha ni Rocky, no? Di ba? Kamukha ni Rocky. Sige. Rocky, balat. Dito lang, only in the Philippines. Dito lang po sa Pilipinas, ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Kita nyo? Mantakin nyo po. Si Junior pa, Ang aka Bangag, ang kita nyo? nagkalat ng balita. Kita nyo mga kababayan, ano? Ganyan ho kababastos eh. Bakit to? Bakit to? Kasi ho nilamon na ho sila ng sistema eh. Yung sistema ho na nakatikim po sila ng posisyon na nasa poder sila ni Pangulong Bongbong sino to? Ni Pangulo nilang Digong. Yun o kita nyo, nakatikim ng kasaganahan, nakaginhawahan, ng kapangyarihan, noong panahon ni Digong itong mga ito, na-addict na ho eh. Akala nila wala nang katapusan. At kailangan tuloy-tuloy. Kaya ho ginagawa nilang lahat. Tignan nyo kung manalaula. Ni minsan ho hindi nga ho naganti ang Pangulong Bongbong di ba? Pero sila, kung makapambastos, mga kababayan ko, ganun-ganun na lang. Kaya sa mga bobo at tanga ng mga DDS na piling victim, hindi kami sa kampo ni Pangulo nauuna kung paano kayo mambalasubas. Kasi, sabi ko nga sa may nagtanong bakit ba, nagagaya na kayo sa mga DDS? Hindi ka pakikinggan ng mga yan Kung hindi mo gagamitin yung kanilang mga lingwahe, paraan kung paano magsalita, kapag ka hindi mo sila nilabanan ng ganyan, hindi ka mapapansin. Kaya kailangan kung ano yung laban nila, kung ano yung mga sandata ginamit nila, higitan mo pa. Di ba? Total naman sila ang nag-umpisa ng kabastusan, kawalangyaan. Para malaman na nila, mga kababayan, dapat pag tinawag ka na bobo, abay sabihin mo DDS siya. Mangmang tanga, di ba? Kumbaga sa madaling salita, kapag binato ka ng tinapay, sabi nga nila, batuhin mo ng bato. Baliktad. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi. Batuhin mo ng tinapay na ang palaman, adobe. Ganon, mga kababayan. Kaya kahit na anong mga magagandang salita, yung inyong isasagot sa mga bobong mga DDS, wala yung mga hindi pakikinggan Kaya ho ngayon, mga kababayan, pilitin nating bumaba sa laban at level na nandoon sila. Nakuha nyo? Pilitin nating bumaba sa laban at level kung saan nandoon nagkukumpulan ang mga DDS na mga tanga, bobo at mangmang. Diba? Tuloy. Pinaglalaban nito, pinapakalat daw ng Pangulo na nagpapakalat daw ng fake news sa pagkakahuli ni Saldico. Tignan nyo, mga kababayan ko. Na-aresto raw si Zaldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizalde ko. Sumagot sila, wala. Kita Kaya nyo. kumpirmado po, hindi na-aresto si Zaldico. Kita nyo mga kababayan, feeling powerful ang bakla. Kung hindi ba naman tanga to, mga kababayan, makinig kayo Alam nyo kasi mahihina mga ulo ng mga to, kala nyo lang matalino hindi mo malamba inisip na si Saldico
yung kanyang pasaporte, makinig kayo mga kababayan nang hindi kayo nagagaya sa mga DDS na to. Makinig kayo sa akin. Hindi ba niya inisip na yung saldi ko ay wala ng visa yung kanyang pasaporte? Kansilado na yung Philippine passport. Nino, ni saldi ko, tanga. Sipin nyo maigi. Kansilado na eh. So ngayon, ang tanong, saan kukuha ng bagong pasaporte para makapag-ikot-ikot si Saldi? Eh kung hindi na nga, hindi na nga umuubra yung kanyang Philippine passport kasi kansilado na. Sige nga ho, naisip ba ni bakla yun? Kukuha yan ng panibagong pasaporte, marami naman pera, sa ibang bansa. Nakuha nyo, mga kababayan ko, nakuha nyo? At ang tanong, hindi ba pwedeng gumamit ng ibang pangalan? Hindi ba pwedeng gumamit ng ibang pangalan? Pwede! Pwede na si Saldi ko, pwedeng si Mang Kepweng na manghihilot. Ganun ang pangalan niya. Pwedeng bakla ang apelyido Panot. Diba? Pwede yun na ipangalan. Diba? Pwede rin na baklang mataba. Oh, yun. Bakla ang pangalan, mataba ang apelyido. Eh kung ang itatanong mo, may nahuli ba kayong saldi ko, eh wala ka talagang makukuhang sagot. Dahil yung saldi ko na pasaporte, wala na. Hindi na ho pangalan na totoong saldi ko yung ginagamit niya. Dahil nga ho, con artist nga eh. Con artist nga si saldi ko eh. Kundi ba naman tanga to eh. Alam mang gagamit pa ng ibang pangalan. Kita nyo? Merong masabi lang. Kasi nga ho mga kababayan, sa totoo lang ho, no? Siguro mas bihasa ho ako na pumupunta ng ibang bansa at experience ko yung mga ganyan. Diba? Experience ko. Syempre, yung mga DDS. Alam mo naman yung mga yan. Hindi naman sa pag-ano, diba? Kulang din ng kaalaman. Kaya hindi nila naunawaan. Feeling nila yung sinasabi ni Roque, yun yung totoo at yun yung tama. Ganon din ho mga kababayan, yung si Maharlika. Diba? Sinasakyan niya rin dahil nga magkaututan dila si Roque at si Maharlika. Kulang na nga lang magbengbangan sila. Diba? Yung mga utak mga kababayan wala mahina. Sa totoo lang, akala ko dati, pag vlogger ka, matalino ka. Ngayon, napatunayan ko, hindi ho lahat ng vlogger may laman ng ulo nila Hindi ho lahat ng vlogger marunong mag-analise. Hindi ho lahat ng vlogger katulad ko Diba? Hindi ho katulad ng vlogger, katulad ni Atty. Claire Castro Oo, ngayon napatunayan ko. Oo, na yung mga may hawak ng mikropono, nakaharap sa camera, nagsasalita, nagpapaliwanag, putik na yan. Mambubudol pala ang karamihan. Diba? Nako. Sige, tuloy. Taprag. Oh. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala ng tamang pag-iisip. Tanga ka nga Kita nyo mga kababayan, ginagamit na nila yung pagpo-post ni Pangulong Bongbong Marcos na ina-update ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng kanyang social media. Malaman natin kung ano update sa mga development nangyayari dito sa pagkakadakip ng isahong nagngangalang saldi ko. Abay, masama ba yun? O eto, kung di ba naman tatanga-tanga to, pinuntahan na ho ng GMA ang Dahig o sa Prague para ho alamin kung ano na nangyayari doon
makinig ka. Dahil impormasyon kaugnay sa pagkakahuli kay dating Congressman Saldico. Live mula sa Prague, Czech Republic. Makapanayin po natin si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Okay, thank you nga pala kay Princess Abby. Jane Pescasio. Nako, maraming salamat. Malaysian ringgit yan mga kababayan. Yung 6 pesos nila. Makakabili na ho kayo ng sa Munting Kalaman po. Munting Kalaman. Sa mga hindi pa ho nakakarating ho ng Malaysia, no? Yung 6 pesos, 6 pesos na pera ho ng Malaysia. 6 ringgit. 6 ringgit po. Abay, makakakain na ho kayo ng napakasarap na fried rice. At saka may itlog at saka may konting ulam. Sod na ho kayo dyan. Maniwala kayo. Diba, Princess Abby? Tama, no? Tama, no? Eto na. Ano sabi rito? Mga kababayan, panoorin nyo, ha? Pasok! Samantala, kuha tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay sa pagkakahuli kay dating Congressman Saldico. Live mula sa Prague, Czech Republic. Makapanayin po natin si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Magandang umaga, Andy. Igan, pasado alas 12 na madaling araw dito sa Prague at hawak na ng Czech authorities si dating Congressman Saldico. Sa batas ng Czech Republic, yung mga dayuhang naharap sa deportation ay inilalagay sa isang detention facility. So ngayon, inaalam pa natin kung nasaan pasilidad si dating Congressman Saldico. Andy, mayroon ba impormasyon bakit Narinig nyo ba mga kababayan? Baka pingilang o baka naman na nababaliw na si Roque. Ano sabi mga kababayan ko? Ito ho, hindi ho tawag. Ito ho, mga kababayan, pinuntahan sa Prague. Ayan mga kababayan ko. Hindi ho tawag katulad ng ginawa ni Baklang Roque. Ang ginawa ho ng GMA7, dahil nga po sila, ay Josie Tango, ayan, pinuntahan mismo. Ayan mga kababayan ayan, ito na nga sinasabi ko kasi, yan na nga ba sinasabi ko, ayan. Igan, pasado alas 12 na madaling araw dito sa Prague at hawak na ng Czech authorities si dating Congressman Saldico. Kita nyo? Ano sabi? Ano sabi? Wala ba si Saldico doon? Kaya sinasabi ko sa inyo mga DDS, ilang ulit pa ba ang kailangan paliwanag? Ilang ulit pa ba na tayo ay magsasalita? Ilang ulit pa ba na tawagin kayong mga tanga, mangmang at mga bobo para maunawaan ninyo na mga uto-uto kayong mga naniniwala sa mga inyong mga pinapanood at sinusuportang mga vlogger katulad ni Roque, katulad ni Maharlika. Hindi kayo mga nagre-research, mga putang ina nyo. Diba? Tanga-tanga kayo. Naniniwala sila sa stress na bakla. Sorry naman, nakakagigil no? Sa totoo lang nakakagigil talaga yung mga katangan, kamangmangan, kabubuhan at pagiging uto-uto ng mga DDS. Diba? Nakakaidis. Ewan ko. Ayan ang sinasabi, pinapipilitan Ayan Bangag. Pero bangag. ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidenteng ito na siya pa ang mag-aanunsyo na naaresto na si Saldico? Abang atat na atat, siya nga yung nag-umpisa, nagbunyag, nagtukoy, na mahiya naman kayo eka. Siya ang kauna-unahang presidente na siyang nag-booking, naglantad
ng pagnanakaw ninyo sa Kabal ng Bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos lang yun. Wala nang iba. At bakit naman namin paniniwalaan kami na mga mayroong mga maliwanag na utak, hindi kami DDS. Ang isang katulad mo na tumatakas sa pananagutan mo sa batas. Kaysa sa Pangulo ng Pilipinas na pinagkatiwalaan ng 31 milyong mahigit na mga Pilipino. Mga kababayan, isipin nyo ho yun. Paano nyo paniniwalaan? Paano kayo naniniwala sa isang bakla na tumatakas sa kanyang kasalanan sa batas? Ha? Paano nyo nagagawa yun? Ano yun? Ha? Skilled nyo ba yun? Ano yun? Talent nyo ba yun? Puta, ang tindi ng mga talent ng mga DDS no? Ang talent nila maniwala sa fake news ng mga pinapanood nilang kapwa DDS nila. Our beloved Boss Mike Cervera.